rejoice always. Ako pumapit, pag nagtatrabaho po ako, seryoso po ako. Kaya kung katrabaho po tayo, ng tao ito, simpatiko, yung mga gano'n na, seryoso. Ngayon po, I try to smile. Regis, I see. Pag na-stress ko po, Regis, nahihirap pala kung mag-smile mga kapatid kapag ikaw stress. Kasi pipitik po yung dito niya. Tapos tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Lalo pumainit. Sabi ko, Lord, paano ba mag-rejoice always, Lord, even in times of stress, tiredness? Pero mga kapatid, I try to be contented pala muna bago ako mag-rejoice. Katulad po kanina mga kapatid, nag-grumble ako kay Lord. Sabi ko, alas 5 po ng madaling araw, nag-cramps po ako. Natutulog ako, bakit po ako nag-cramps, Lord? Maintindihan ko pa kung naglalakad ako, mag-cramps ako. Natutulog ako, bakit ako nag-cramps? Ano pa naman itong paang tulog? Nakarinig lang ng testimony ni Sis Jo kagabi sa fellowship. Nang gaya. Anong klaseng papa ito? Palit na ng paang baka. Sabi ko, dapat pala maging kontento ako nito. Sorry Lord, nag-reklamo ako. Dapat kontento pala ako. Okay na to. At least nakapaglakad ka. Tapos ngayon sa trabaho na naman, mabait ang Lord. Alam niya, may cramps ako, hirap ako maglakad, hindi ako busy ngayon. In Jesus' name. Ginamit ko pa yung in Jesus' name. Jesus, kung kailangan mo hindi busy, kung paano busy talaga. At Jesus is, yung smile ko lang, pilit na naman. Jesus, naging busy talaga mga kapatid. Nagreklamo, Lord, ano ba na ito? Kailangan ko ng rest. Hanggang naghapon na talaga mga kapatid. Busy pa rin talaga. Okay na talaga, at least, kauwi pa rin ako. Grabe mga kapatid. Ilang sorry Lord ako ngayong gabi mga kapatid dahil I grumble God. Kaya every time we complain God mga kapatid, we should also ask forgiveness. Sorry Lord, I grumble. Bago po tayo madali. Kaya ask forgiveness from God. Sabi po ni Dale Turner mga kapatid, the error of the past is the wisdom of the future. Sinang na po dito yung nawasak ang puso ng maraming beses. Niloko ng maraming beses. Ibig sabihin po, kayo po ay walang wisdom. Kasi yung error of the past, hindi nyo ginamit sa future. Sino po yun dito yung laging kapos ang sahod? Every month lang kapos ang sahod, paulit. Ibig sabihin walang, kayo po nagsabi nun, sa totoo lang ako rin po umakit, walang wisdom. Hindi po talaga ako natutumawid. Lagi po talaga akong hagul-hagul talaga, lagi akong higpit. Lord, I want to have that wisdom to learn from my error in the last month. Kaya this month mga kapatid, I will try my best na wakalooban ni Lord, magkaroon ako ng wisdom. Yung allowance ko last month, dadagdagan ko na para hindi na mabugipit. Kaya para po hindi na tayo ulit-ulit sa ating mga pagkakamali, yung error natin nung nakaraan, gamitin natin para sa future. Kaya, mag-ipon. Dagdagan ang budget. So mga kapatid, we need to learn from them. Pero meron po akong i-advise sa inyo na tao na we should learn from Him. Siya si Lord Jesus Christ. Meron tayong nakikita sa internet na pwede tayong matuto. Si Doc Willie Ong, si Anthony Taberna, si Rafi Tulpo, marami. Pwede tayong matuto. But I want you to encourage to learn from our Lord Jesus Christ. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So, Paul is encouraging us na yung mindset natin
dapat katulad kay Christ Jesus. So ano ba yung mindset ni Lord Jesus? Ito po. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Alam niyo po isang characteristic ni Lord Jesus Christ, hindi po siya advantage taker. Dapat ganun din yung mindset natin. Dapat hindi tayo advantage taker. Tapos, pangalawa, rather He made Himself nothing. So mga kapatid, if you think you are something, you are wrong. You should think you are nothing. Katulad ni Lord Jesus. By taking the very nature of a servant, sa inyo po na meron po kayong mga servant, ito po yung gawin nyo. Being made in human likeness. Kung kayo po ay isang master, make yourself like a servant, katulad ni Lord Jesus. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. God humbled Himself. Alam niyo po yung way going up? Way going up is going down. Sabi nyo, napakapasit. How to go up? You need to go down. Dito po natin makikita ang mga kapatid. Si Lord Jesus Christ bumaba. Ang kasunod na verse. Therefore, God exalted Him to the highest place. Si Lord Jesus Christ bumaba, pero inangat siya sa pinakamataas na lugar. And gave Him the name that is above every name. And at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So makikita po natin dito, going up, you need to go down first. Sino po yung dito may vertical leap na 1 meter or 2 meters? Kung kayo po ay marunong tumalon, maintindihan niyo po mga kapatid. Bigyan ko po kayo ng illustration. Kapag ito po yung position ko, yung pagtayo ko, tatalon po ako, straight po yung legs ko, yung talon ko lang po, ganyan lang. Kasi naka-straight ako. So kapag tatalon ka na naka-straight lang, sure ba yung talon mo, tingnan niyo po. Diba? Cute. Buti pa yung talon ko, cute. Pero kapag bumaba ka, pag bumend ka, yung talon ko, grabe, ang haba. Tingnan niyo po. Diba? Pag bumend ka, mas mahaba ang talon pang basketball player. Pero may cramps yan kanina. So makikita niyo po, if you go down, much humble yourself, yung pag-angat mo pala, mas mataas. Kaya kung gusto niyo pong tumaas mga kapatid, bow down. At kung gusto niyo po talaga tumaas, luhod po tayo. Kung gusto po natin ma-achieve yung taas, kailangan po natin luhod. Magpakabawat po tayo mga kapatid. That learning is from Lord Jesus Christ. Nawa kay matuto tayo sa buhay natin kay Jesus. Anong message po natin ngayong gabi na to? Learn from Him. Yun lang po yung message natin ngayon. God bless you po mga kapatid.